Isang gabi, parang binabangungot ako. Napapanaginipan ko yung mga kinakain kong Arabic food sa Saudi. Paano ba ito? Kaya ayun, bigla akong nagising habang hingal na hingal at nagkikrave sa Arabic foods. Dahil dyan, minessage ko na lang yung yayamanin kong kaibigang teacher. Oh, di ba? Nasa Maynila pa siya, kaya sabi ko, Sir, luwas ka dito sa Pangasinan, libre mo ako sa Arabic restaurant. Ayun, pumayag naman siya. 'Di ba? May nabudol akong manlilibre sa akin. Charot. Kaso, sa may SM Ordaneta man kami magkikita. Uy, medyo malayo sa amin, di ko man alam papunta doon. Kaya ayun, dali-dali akong nagbihis at sumakay dito sa may Kalasyaw Dagupan Aircon habang medyo masama yung pakiramdam. Maulan kasi nung mga araw na ito, pero sige pa rin ang akla sa ngalan ng Arabic foods. Di ko alam kung anong tawag sa modernong sasakyan na ito. Basta lagi nilang sinisigaw na naririnig ko, Kalasyaw Dagupan Aircon. Akala mo sila lang yung sasakyan na may aircon. Ba't kailangan pang isigaw yung aircon, B? Matik na yan, B. Itong kulob na kulob tong sasakyan tapos pagdududahan mo pa kung may aircon o wala. Pero in fairness magaganda yung mga tanawin dito guys sa kinauupuan ko. Medyo gumanda-ganda tuloy yung pakiramdam ko kahit papano. Dito ako bumaba sa may Kalasyaw Crossing. Kasi sabi nila, dito daw yung may pinakamalapit na sakayan, papuntang Ordaneta. Masarap ang puto Kalasyaw, B. Ayan, Pero di ako nakabili. Iniisip ko kasi yung sasakyan ko. Nagtanong naman ako pagbaba ko doon sa tricycle driver na nakita ko dito. Sabi niya meron daw. So paglakad ko lang ng konti dito, ayun, may nakita na ako agad na bus kung saan may nagtatawag ng Ordaneta, Ordaneta. Pwede sumakay na ako. Bahala na kung saan tayo dalhin man nito. First time ko kasi talaga pumunta sa Ordaneta, guys, kaya wala akong kaalam-alam. Ang mga madalas na napupuntahan ko lang kasi na kalapit ng city namin ay itong Calaseyaw, tapos diretsong Dagupan, minsan sa Binmalay, Lingayen, Freddy Aguilar, at Orbis Tondo. Yan lang yung mga napupuntahan ko paminsan-minsan. So itong way ng pa-Ordaneta, di ko pa po ito nadidiscover sa tanang buhay ko. Discover talaga. Na-i-explore pala. Nasa mahigit 30 minutes din yung biyahe mula Calaseyaw hanggang Ordaneta. Hindi naman na ako masyadong nabahala kung saan ako bababa. Kasi isa lang naman yung SM na pwedeng madaanan dito. At ayan, nandito na kami sa may PSU. Ang pag-ibig ko, PSU. Ordaneta branch. Konting kibot-kibot na lang yan itong bus. Tapos ayun, naaninag ko na yung kulay blue na establishmento. O syempre, obvious na obvious naman, SM na yan. Sila lang kasi bukod tanging may design ng kulay na ganyan. Huminto na yung bus kahit wala pa mismo doon sa tapat ng SM. Hindi pa sana ako bababa. Nakita ko itong kasakayan ko na naka-uniform ng pang SM. Bumaba na, di bumaba na rin ako. Tapos sinundan ko siya para alam ko kung saan yung daan papunta doon, no? Di ko man kasi alam kung saan ba yung mga tawiran dito. Kaya ayun, di ko na malayan nasundan ko na pala siya hanggang doon sa employees entrance. Munti ka na tuloy ako na pa-apply sa kanila. Uy, buti na lang wala akong dalang resume. Papa-interview na sana ako. Outright ba? Ay, taray, nagsiselebrate din pala sila ng Pasko dito. No, kala ko sa amin lang. Umakyat ako sa my third floor kasi doon po yung food court. At nag-aantay na kanina pa yung kaibigan kong teacher. Diba? Siya pa yung galing ng Maynila pero siya pa yung nauna dito. At ayun na po si food court. Ang daming banderitas ha. Pista nyo. Baka may paletsyon kayo dyan. At ayun, sa may bintana sa dulo, si Sir Miguel. O, saka na muna tayo magkumustahan, sir. Order na muna tayo ng Arabic food dito. At ako'y nagutom na ba? Ayan po yung mga available Arabic dishes nila. May kebab, shawarma, at biryani agbayani. Meron din silang kubos or Arabic bread. Tapos yung sikat na sausawan na hummus or chickpeas na dinurog. Yung garbanzos ba? In-order namin yung kebab combo meal. Nasa 280 per serving. Tapos nag-order kami din ng shawarma tsaka kubos. Ayan pala si Sir Miguel. Pangalawang pagkikita na po namin ito. Sayang di ko nakita. May platter pala sila Yung pangmaramihan na. 4 to 5 personification. Thank you po madam sa pag-assist sa amin. Ayan yung resibo nila Kakaiba siya. Inkless. Mayat maya, andyan na. Oh my goodness. Ang OA. Hindi pa nga natitikman Pero itsura pa lang, natatakam na talaga ako guys. Ayan siya 2 pirasong kebab, chicken and beef. May kasamang sambusa, fries, tsaka cucumber. Tsaka syempre, biryani rice. Ito naman yung shawarma tsaka kubus na may sawsawang hummus. Meron din silang blender na kamatis at sili na sinasabaw sa kanin. Wala nga lang jar or arugula leaves. Kain na tayo. Una kong kinain yung sambusa. Hindi ko na maalala yung laman, di ma-refresh sa utak ko, kaya hindi ko siya ma-rate. Pero yung lasa, nagustuhan ko naman. Kumpara sa atin, parang ganito yung Shanghai nila. Iba din laman yan, pwedeng cheese, pwedeng gulay, pwedeng karne. Yung biryani rice nila at kebab, masarap. Kahit kinukutsara ko siya. Parang ngayon lang kasi ako nakaranas na kutsarahin ang kabsa.
Mostly kasi ng mga Arabic restaurant sa Saudi, pagkakabsa yung siniserve, kamayan talaga yan, Diyos ko. Masarap siya, hindi ganun katapang yung mga ginamit na herbs and spices. Nababagay ito sa mga first time lang titikim ng Arabic foods. Magugustuhan nyo ito, promise. Kasi hindi masyadong matapang yung amoy at lasa. Lalo na yung kebab nila, hindi po maangot yung amoy. Kasi pag sa Saudi yan, maangot-angot yung amoy niya. Amoy Bombay ba ganun? Dito hindi ka mangangamoy Bombay masyado. Kaya pwede na kasi binagay nila talaga sa panlasang Pinoy. Syempre sa SM naman kasi ito kaya market nila yung mga Pinoy customer. Hindi naman kasi laging may kakain ditong Arabo. No? Medyo nabitin lang ako sa rice kasi yung serving nila dito ng rice, pinantay din sa serving ng rice ng mga Filipino restaurant. Hindi gaya sa nakasanayan ko sa Saudi. Pag nag-order ka ng biryani or kabsa, Diyos ko, malulula ka sa dami ng kanin. Pwede mo nang gawing unan ba? Pero di ko lang sure doon sa platter nila ha. Parang yun kasi yung may sandamakmak na kanin. Itong in-order kasi namin solo-solo lang. Sa kubos naman tayo, carry na din. Lalo na yung hummus, perfect yung lasa. Itong shawarma naman guys, nagkamali na naman kami ng order. Kebab din pala itong na-order namin na binalot lang sa kubos. Sana nag-beef or chicken shawarma na lang kami. Pareho lang pala doon sa in-order namin, sus Mariosep. At ayan, tapos na akong kumain. Ubos ko talaga. Namiss ko kasi ito. Recommended ko po ito para sa mga gustong makatikim ng Arabic foods. Arabo. Dito lang sa third floor, SM Ordaneta Food Court. Picture taking, kasama si tatay ni Sir Miguel. Thank you so much po sa banding at pintuhan. Bali, saglit lang po sila dito kasi babiyahin na agad sila pabalik ng Maynila. So, dahil sa di na ako masamahan ni Sir Miguel gumala, dito sa SM, binilhan na lang niya ako ng ticket para makapanood ng sine. Diyos ko, naluka naman ako, Tatanggihan ko sana kasi mag-isa lang akong manunood. Kaso, wala, inabayaran na. Thank you so much, Sir Miguel. See you again soon. Ingat po kayo sa biyahe ni tatay. Nag-CR muna ako dito sa may CR ng sinehan bago pumasok doon sa loob. Hala, chichikin pa pala yung bag. May dala pa naman akong pagkain tsaka inumin galing labas. Ganito ba talaga sa sinehan, madilim? Lights on, please. Charot. In fairness, maganda po itong Transformers na pinanood ko ha, kahit animated lang siya. Ang ganda ng story niya as in. Actually, di ko na po siya natapos, hanggang kalagitnaan lang ako kasi habang nanonood ako, may nag-text. Yung dati kong ka-love team sa Saudi, Kaya ayan, lumabas na ako agad. Syempre, mas uunahin ko ang kalandian, no, kaysa yung Transformers na yan. Taga St. Barbie or Santa Barbara lang kasi siya. Madadaanan ko lang pala yun pa uwi. Sobrang lapit lang, tabi lang pala ng Kalasyaw ang Santa Barbara. Hindi ko man alam. Kaya ayun, nag-abang na ako agad ng masasakyan dito sa may labas ng SM. Victory Liner yung nasakyan ko. Sabi ko, ibaba nyo ako sa Santa Barbara sa may Tulyao Crossing, sa tapat ng Centrum Fuel. Doon kasi yung aming rendezvous. Na-excite man tuloy ako kahit di ako nakapaglinis ng tenga ha. Oo kasi baka mamaya hindi ko marinig kung anong sabihin niya sa akin, di ba? Pag nagkwentuhan kami. Kaya dapat malinis yung tenga kapag nakipag-meet sa ka-love team. At ayan, nakita na po kami. Tataalang muna ha para ma-surprise kayo kung sino siya. Pagbaba ko, nakita ko na siya agad sa may waiting shed. Habang nakapayong, inaantay ako. Hindi ko nga lang siya nabidyohan kasi nahihiya ako man. Kahit maulan, ayan, naglakad-lakad kami kasi naghahanap po kami ng coffee shop. Maulan kasi, kitang-kita nyo naman, diba? Kaya kailangan naming magpainit ng kataw. Sikmura. Ayan siya, oh. Side view muna, ha? Oh, ito, back view. Diba? Tindig pa lang. Ang gwapo, no? Kinikilig talaga ako, dito sa likuran niya. Di ko lang pinapahalata ba? Hanggang sa may nakita kaming isang commercial building, kaya umakyat kami. Kinakabahan man ako. Saan ba ito papunta, sir? Oh my God, I am not prepared for this. May coffee shop din pala dito. Akala ko ba naman kung sa may biglang liko na ito. Wala palang Bumbaya. Uy, charot. Pagkatapos naming mag-order, lumabas kami. Oh my God. Nag-face reveal na tayo, ha? Okay na yun. Dito kami umupo sa labas habang umiinom ng 3-in-1 coffee at kumakain ng pizza. Ang sarap ng kwentuhan namin, Halos di na kami matapos. Kundi lang malayo uuwian ko, Diyos ko. Thank you so much, Jason, sa binigay mong time. Bale, pangatlong pagkikita na namin ito. Pangatlong beses natin yung makasama sa vlog ko. Actually, wala po sa plano tong pagkikita namin. Biglaan lang ba? Power of destiny? Charot. Hanggang sa ayun, pinasakay na niya ako dito sa may highway. Alam nyo, habang nag-aantay kami ng sasakyan, tapos nakapayong siya ng itim, feeling ko parang ganito yung eksena sa Goblin. Tapos siya si Gongyu. Ganon talaga yung naramdaman ko, So ayun, dahil po sa kalandian ko, napaaga yung baba ko sa jeep. Bumaba ako agad dito sa may Robinson's Place, Kalasyaw, Diyos ko. Akala ko may sakayan dito, pauwing San Carlos. Wala pala. Munti ka na akong maligaw. Buti nagtanong ako, kailangan ko pa daw ulit sumakay ng tricycle papunta sa crossing. Mali yung nababaan ko tuloy, Diyos ko. Napagastos pa sa pamasahe. Ayan, landi pa more.
Pagdating ko sa San Carlos Town Center, nabalengke muna ako dito sa may Robinsons ulit. Shoutout kay Madam Cashier na nag-assist sa akin. At hanggang dito na lamang po. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy and malandi.